Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan ang tungkol dito kay Bitcoin at saka si Ethereum. Kung saan ay sila po ay magkakaroon ng skyrocket or aangat po yung kanilang presyo. Dulot po yan ng mga institutional investors at saka mga whales. Ito yung mga bigatin na mga investors. Yan, sobrang malalaki yung kanilang amount na pinapasok na investment dito kay Bitcoin at saka kay Ethereum. Kaya kung pag ganito po talaga kalalaki or yung mga investor ay talagang ang mangyayari sa presyo ni Bitcoin at saka Ethereum ay ito ay tatalon. Yan, mag-i-skyrocket. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer dito kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, sabi po rito ni Alex Dovnya. Yan, leading cryptocurrencies have witnessed remarkable surge in whale transaction volume, with Bitcoin seeing 80% increase, Ethereum 170%, and Polygon is staggering 3,800% compared to 30 days prior. Ayan. Na-content na po natin ito kanina, si Polygon. Yan, umakyat po yung kanyang transaction volume ng 3,800%. Sobrang laki. Talagang ito talaga yung nakakaagaw ng atensyon. Yan, sa lahat. Kasi ang ganda po ng kanyang performance. Kaya dulot po ng yan, napakataas nitong transaction volume. Yan, pagdating naman po rito kay Bitcoin at saka kay Ethereum ay masasabi na rin na mataas na rin po ito, 80% increase kay Bitcoin at saka 170% na increase naman kay Ethereum. Kaya yan. Pero ngayon yung pag-uusapan lamang po natin dito ay kay Bitcoin at saka kay Ethereum kasi napag-usapan na po natin yung tungkol kay Polygon sa isang balita kanina. Ayan, Bitcoin, Ethereum, and Polygon are experiencing a remarkable surge in large-scale transactions, also known as whale transactions. Yeah, notably, Bitcoin has seen an 80% increase in transactions valued over $100,000. Similarly, Ethereum's large transaction have soared by 170%, while Polygon has witnessed an unprecedented rise of over 3,800% compared to their respective volumes just 30 days ago. Ayan. Large transactions. Ito talaga nagkakaroon talaga ng impact yung mga large transactions na ito sa presyo ng mga assets. Kaya ayan, kung tulad na lamang ng nangyari kay Polygon, talagang dahil sa napakalaking kanyang transaction volume ay talagang naapektuhan po talaga yung kanyang presyo. Data from the past week highlights the scale of this uptick in high-value transactions. Bitcoin recorded 16,410 transactions in the last 24 hours, peaking a 22,570 transactions on November 9. The lowest was 12,810 transactions on November 5. Yan po mga bilang ng mga transactions dito kay Bitcoin. In terms of transactions volume, Bitcoin saw $24.4 billion in the last 24 hours, with a high of $39.02 billion and a low of $18.1 billion within the same week. Ethereum's large transaction count stood at 3,560 in the last 24 hours, reaching 7-day high of 7,590 transactions and a low of 3,040. Yan po yung mga bilang ng mga transactions na naganap sa kay Bitcoin at saka kay Ethereum. Its transaction volume echoed this trend with $2.91 billion dollars in the last 24 hours, peaking at $6.59 billion and a low of $2.47 billion. Yan naman po kay Ethereum. Yung kanyang mga transaction volume in terms of dollar currency.
Yan, ito naman po kay Polygon. For Polygon, the number of large transactions reached a 7-day high of 209 transactions, the same as its count in the last 24 hours with a low of 34 transactions. The transaction volume mirrored the surge with the last 24 hours seeing $194.42 million, a 7-day high of $357.59 million, and a low of $28.81 million. Ayan, nasa million po yung amount ng mga transactions dito kay Polygon. Pero kay Bitcoin at saka kay Ethereum ay naglalaro naman po sa billions. Kaya ayan, malaki pa rin. Sobrang laki pa rin ng lamang ng Ethereum at saka Bitcoin kung ikukumpara natin kay Polygon. Ayan. Renewed institutional demand. The significant increase in whale transactions across these cryptocurrencies is largely attributed to renewed institutional interest. The crypto market is abuzz with anticipation for the launch of spot Bitcoin ETF by January 2024, a development that is expected to further fuel institutional demand. Ayan. Nagkakaroon daw ng mga malalaking transactions ang iba't ibang mga cryptocurrencies dahil sa nagkaroon po tayo ng renewed interest sa mga financial institutions. Ito po yung mga malalaking institution na gustong mag-invest dito sa mga cryptocurrencies. Yan, lalong-lalo na at nalalapit na ang approval ng spot Bitcoin ETF. At maraming nagsasabi na ma-approve daw ito next year. Yan, taong 2024, buwan po ng January. Kaya yan, maraming umaasa. Yan, na ma-approve ito sa January 2024. Additionally, BlackRock's plans to introduce a spot Ethereum ETF have added to this excitement. Institutional demand plays a crucial role in the crypto market, and it not only brings substantial capital but also lends credibility and stability to the digital currency ecosystem. Ayan. Si BlackRock ay kanyang inintroduce na rin yung kanyang application dito kay Ethereum ETF. Kaya yan po ang dahilan kung bakit maraming mga malalaking financial institutions ang biglang nagkaroon ng interest dito kay Bitcoin at saka kay Ethereum. The entry of large financial players in the creation of more accessible investment vehicles like ETF are seen as key drivers for long-term growth and mainstream acceptance of cryptocurrencies. Ayan. Yan po yung mga dahilan, yung nalalapit kasi na approval ng mga ETF na yan. ETF kay Bitcoin at saka kay Ethereum. Kaya yan po ang dahilan kung bakit nagkakaroon sila ng mga price surge at saka mga skyrockets sa kanilang market performance. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.